brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him. Go at once to Zarephath of Zidon and stay there. I have commanded a widow in that place to supply you with food. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, "Would you bring me a little water in a jar so I may have drink?" As she was going to get it, he called, "And bring me, please, a piece of bread." "As surely as the Lord your God lives," she replied, "I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it and die." Elijah said to her, "Don't be afraid. Go home and do as you have said, but first make a small cake of bread for me from what you have and bring it to me, and then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry, until the day the Lord gives rain on the land." Ang Panginoon ang magpala sa kanyang mga salita. Sabihin po natin, supernatural or God's. Wala namang tahao. God's supernatural provision. Yan. Siyempre, pag bago kang attendee sa kay OJF, nahiyain ka, matatakutin ka, hindi ka kasali, hindi ka kasama. Amen po ba? Pero magmatagal ka na, alam mo na yun. Amen? Alam mo yung makatabi mo, alam mo na yun. Sabihin natin, God's supernatural provision. Pag sinabi natin supernatural, it means hindi natural. Tama. Pag sinabi natin supernatural, ang ibig sabihin noon ay hindi nga natural. Pag sinabi natin God supernatural, ibig sabihin it's beyond natural na bigay ng Diyos o isinasagawa ng Diyos. Nakikinig pa ho ba tayo? So mga minamahal, nais ng Diyos na maranasan natin yung kanyang supernatural provision. Pag sinabi natin supernatural provision, yung pong pag-susupply ng Panginoon ng ating mga pangangailangan. Malawak po yun sapagkat tayo po ay maraming pangangailangan sa buhay na ito. Amen. Yung iba ay nangangailangan ng pera, yung iba naman ay hindi nangangailangan ng pera. Yung iba ay nangangailangan ng kagalingan, yung iba naman ay hindi nangangailangan ng kagalingan. Tama po ba? Iba't iba ang pangangailangan natin. Amen po ba? We have different needs. Ano po? May kanya-kanya tayong needs sa buhay na ito. At pag sinabi natin God's supernatural provision, ibig sabihin ito po yung pagsusupply ng Diyos sa atin sa lahat ng ating mga pangangailangan. At huwag niyo pong kalilimutan at gusto ko po kayong ibalik sa prophecy. Ano po? Na ang taong ito ay pupunta ka, pakinggan mo ito muli, pupunta ka sa bansang hindi mo pa napuntahan dati. Yun yung prophecy. Ahawak ka ng salapi na hindi mo pa nahahawakan dati. Nakikinig pa ba tayo? Sasakay ka sa sasakyan na hindi mo pa nasasakyan dati. Kakain ka ng pagkain hindi mo pa nakain dati. Nakikinig pa ba tayo? Magsusuot ka ng kasuotan hindi mo pa nasuot dati. Amen po ba? Magkakaroon ka ng trabaho na mas maganda kaysa dati. No? Magkakaroon ka ng business na mas maganda kaysa dati. No? Ito'y magaganap ngayong taong ito. Amen. Pakisabi ngayong taong ito. Palakpakan natin sa Lord. Yan. Glory to God. No? Ngayong taong yun. Ngayong taong ito yan. And tuloy-tuloy po yan. Pakisabi tuloy-tuloy. Maaring naranasan na natin ng magandang trabaho. Bibigyan tayo ng Diyos ng mas magandang trabaho ngayong taong ito. Noong tayo nabigyan na ng sasakyan ng Lord, bibigyan tayo ng Diyos ng mas magandang sasakyan ngayong taong ito. Pakisabi ngayong taong ito.
No? Kung ikaw ay tinaas na ng Lord sa eskwelahan ninyo, no? At yung ranking mo or yung place mo sa school ninyo ay tinaas ng Lord, no? You will be promoted once again more. Nakikinig pa ho ba tayo? Ano po? At yun po ay gagawin ng Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya nga ho, napakahalaga na tayo ho ay laging dumadalo. Ano po? At lagi tayong hindi lamang dumadalo, pinakikinggan natin yung ating mga dapat pakinggan at sinasakabuhay natin at sinasapuso natin. Nakikinig pa ho ba tayo? Ang totoo nga po ay inuuna na ng Lord ang prophecy, no? Upang sa ganoon, alam na natin kung ano yung mga susunod na kabanata. Bakit po may prophecy? Ito po yan, para maunawaan nyo ng lubos at sana hindi lang kayo uma-attend pag Friday. Narinig natin yung mga patotoan ng mga kapatid natin, bless na bless sila ng Friday. At hindi ako ang nagturo ng Friday. At maging noong camp natin, hindi lang ako ang speaker. Marami tayong speaker sa sila po yung napagpala. Amen po ba? So dapat tumatalo tayo, hindi lamang Sunday, pati Friday. Amen po ba? At dumadalo din tayo sa camp. At lahat ng speakers natin, pinakikinggan natin, wala tayong pinipili. Amen po ba? No, wala tayong idol na speakers. Amen. Isa lang yung idol natin, si Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Bawat speaker sa KOJF, may kanya-kanyang anointing yan, may kanya-kanyang ability yan, may kanya-kanyang tawag yan, may kanya-kanyang calling yan. At hindi natin dapat ikumpara, no? Ang bawat isa sa bawat isa, no? Bagkus ay tanggapin natin kung ano yung pagkakatawag po ng bawat isa. At hindi lamang po yung mga speakers natin ang siya tinatawag ng Lord, di ba? Lahat naman po yung tinatawag at pinipili din ng Panginoon. Dapat nga lamang po ay nakabase yan sa ating pagtugon. Amen? Nakabase sa ating pagtugon. In fact, mas marami pa nga ang dapat na nandito nagsalita, hindi kami. No, dapat doon sa camp, dapat mas marami pa nga hindi kami ang dapat magsalita, no? At sa mga lugar na pinupuntahan ko, dapat hindi naman ako ang dapat nagsalita ron, dapat sila. Dapat nga lamang kung magkaminsan ay nakabase rin kasi yan sa pagtugon natin sa panawagan ng Panginoon. Amen po ba? Glory to God. Palakpakan natin si Lord. Ngayon, yung prophecy po, mga minamahal, ay sinasabi na sa atin upang sa ganun maihanda mo na ang sarili mo, no? Para maihanda mo na yung sarili mo. Pag sinabi ng Panginoon, ngayong taong ito, i-set mo na yung mind mo riyan. Amen po ba? And any side-tracking, lahat ng side-tracking ng kaaway, huwag mong paniniwalaan. Huwag mong paniniwalaan kasi laging may... Alam mo, napakaganda ng tawag ng prophet at napakaganda ng gift of prophecy. Yung gift of prophecy, yun ay binibitawan ng mga may gift, no, sa pagpa-prophesy, no? At binibitawan yun ng mga prophet and prophetess. Kahit na hindi ka prophet, kahit hindi ka prophetess, meron ang gift of prophecy, you can prophesy. Pero may limitation. Samantalang pag ikaw ay prophet, prophetess ka, ikaw ay nagpa-prophesy more than sa may gift of prophecy. Nakikinig po ba tayo? Kaya nga tayo binibigyan ng prophecy upang sa ganoon, ipakita na sa atin what will happen in the future. No? Ipinapakita na sa atin yan. Amin po ba? Hindi ho yan kagaya ng hula. Ang hula kasi, tsamba yan eh. Kita nyo si Madam Aurel, di ba? Magaling ng manghuhula yun. Tumakbo sa eleksyon, talo siya. O ba't hindi niya nahulaan yung kanyang pagkatalo? Ba't di niya nahulaan? It means kasi hula yun. Pero yung prophecy, hindi po hula yun. Yung pahayagan mula sa Panginoon na siguradong magaganap. Amen. Lalo na kung ang nagpa-prophesy ay totoong propeta o totoong merong gift of prophecy. No? Nakikinig pa ba tayo? Glory to God. So akin nga po pinrapisay na itong taong ito, pakisabi ngayong taong ito. Ngayong taong ito, ang pagpapala ng Diyos ay mararanasan natin. Hindi panahon ngayon ng kahirapan. Hindi ngayon panahon ng kagipitan. Hindi ngayon panahon ng
pagdurugo at pag-iiyak. Hindi ngayon panahon ng kasakitan at panahon ng kawalan. Ngayon pong taon ito ay panahon po ng promosyon. God's supernatural provision. Masyadong malawak pag sinabing provision, yung mga pangangailangan mo, ibinibigay ng Panginoon in a supernatural way. Nakikinig pa ho ba tayo? In a supernatural way. Alam mo, saglit ka lang papuntahin ng Panginoon sa Australia. Saglit ka lang papuntahin ng Panginoon sa Sweden. But the Lord will allow na ma-delay yan. Bakit? For a divine purpose. Upang sa ganoon, ikaw muna ay hubugin at turuan. No? Nakikinig pa ho ba tayo? Turuan ka muna, hubugin ka muna, kausapin ka muna ni Lord. Kaya nga sabi ko, at hindi ako nagbibiro rito, lahat ng mga galing sa ibang bansa, pagdating nila rito sa Pilipinas, anumang buwan sila dumating dito, ano gagawin nila? Magpa-fasting sila. At ang sasabihin nila, babawi ako kasi matagal akong nawala, kaya babawi ako. Oo, matagal lang nawala. Bumawi ka ngayon, mag-fasting ka. Iyan ang hindi mo nagagawa ng malalim sa ibang bansa, gawin mo na ngayon. Amen po ba? At ang gawin mo, kada Sunday dumalo ka, kada Friday dumalo ka, kada gawain ay dumalo ka, yan ang mga hindi mo nagawa sa ibang bansa. Amen po ba? Magbigay ka ng tithes mo, ng offerings mo, ng first fruits mo, ng church rental, sacrificial giving. Magbigay ka para sa mga gawain ng Panginoon. And not only that, join the camp. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen po ba? Huwag mong intindihin yung mga maraming bagay dyan sa buhay na ito. Dahil nga po, ang dapat palagi sa buhay natin ay, pakisabi natin, put. Ang hina naman, walang salita. Put. Dito hindi ko marinig yung boses. Put. God first. Oh, unahin mo ang Diyos. Lagi mong ilagay si Lord sa iyong unahan. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Yung po ang kinakailangan nating gawin. Yung mga pagdating ng mga nasa ibang bansa, naman buwan darating dito, sabihin mo, fasting ka, bumawi ka. Hindi ka na nga pag-fasting ng mahaba eh. Dito makapag-fasting ka ng mahaba, bumawi ka. Amen? Marami kang pagkukulang kay Lord, bumawi ka. Amen po ba? Nakikinig po ba tayo? Alabatin natin yung ating katabi, sabihin mo, walang planong magbiro yung nasa harapan. Akala kasi nila, nagbibiro ako, akala nila, nananakit ka ng damdamin, nanghihiya ka ng tao. Hindi, nagbibigay ka ng direksyon. Amen po ba? Nakikinig po ba tayo? So, balik tayo sa prophecy. Ang prophecy ay sinasabi sa atin upang sa ganoon, alam na natin yung mga susunod na magaganap. At tingin ka sa prophecy, huwag kang titingin, to the left and to the right, huwag kang titingin dyan. No? Tingin ka sa prophecy at paniwalaan mo yung prophecy. Pag sinabi sa iyo ng Panginoon na from spot and area, dadaling ka sa magandang lugar, paniwalaan mo yun. Huwag mo nang isipin kung saan magandang lugar yun, ang isipin mo, pupunta ka sa mas magandang lugar. Amen po ba? Amen, palakpakan natin si Lord. O para maunawaan ninyo yung supernatural provision ng Panginoon, ganito yan. Yung miracle, ang miracle po, it's beyond natural. Amen po ba? Kapag ikaw ay uminom ng gamot, it's not miracle. Pag ikaw ay nagpa-opera, it's not a miracle. Right? Wala kang ininom ng gamot, hindi ka nagpa-doktor, hindi ka nagpa-opera, at pinagaling ka ng Panginoon, and that's it, a miracle. And that's a miracle. Amen? Amen po ba? Nakikinig pa ho ba tayo? Ibig sabihin ng miracle or God's supernatural provision, no, is beyond your ability, is beyond your capability, no? Lampas yan sa kakayanan mo, yung hindi mo kaya, yung hindi mo na magagawa. Ang pagbabagong buhay, hindi natin kaya yan, ang magbagong buhay. Kaya nga, it is a miracle, it is a supernatural
God's supernatural provision. Hindi mo kayang magbagong buhay. Ang tagal mo ng bakla, ang tagal mo ng tomboy, ang tagal mo ng naninigarilyo, ang tagal mo ng nagsusugal, ang tagal mo ng umiinom ng alak. In a twinkling of an eye, nababago ka. You know, it's a miracle. No person, no religion can change us. Walang pwedeng makapagbago sa atin. Amen po ba? Kaya ang pagbabagong buhay po, mga minamahal, ay himala ng Diyos. Kaya sabihin mo sa maraming tao, yung mga himala ng pagbabagong buhay ng Panginoon. Pag nagpapatotoo ka, huwag mo sabihin, nung elementary ako, tapos na yun, tapos na yun. Alam mo, binibitin mo lang kami. Sabihin mo talaga, ano ba talaga yung pinagagawa mong kalokohan nung elementary ka? Ano ba talaga yung pinagagawa mong kalokohan nung high school ka? Sabihin mo ngayon na hindi mo na ginagawa yan. Amen po ba? Amen po ba? Naintindihan mo ba natin? Hanggat hindi mo, listen very carefully, listen. Tingin sa magandang lalaki sa harapan. Hanggat hindi mo na iti-testify ang dati mong ginagawang kasalanan, ginagawa mo pa rin yan hanggang ngayon. Dahil kung hindi mo na ginagawa yan, wala kang ikakahiya na sabihin ngayon sa harapan yan at sa maraming tao yan dahil alam mo, hindi mo na ginagawa. Pero hanggat binibitin mo yan, hanggat hindi mo sinasabi yan, hanggat hindi mo ina-expose yan, it means patuloy at patuloy mo pa rin ginagawa yan ng patago at palihim nga lamang. Amen? Amen. Dahil kung hindi mo na ginagawa yan, matapang ka. Matapang ka sabihin, oh, ginawa ko yan, pero tapos na yan eh. I did that. Sinadya ko man o hindi sinasadya, I did that. But now, no more. Amen? Ganun ang pagpapatotoo. Amen po ba? Amen po ba? At madali kang mag-grow spiritually pag nagpapatotoo ka. And secondly, maraming nabuborn again. Mabilis silang mabuborn again pag nakita nila yung pagbabagong buhay mo, narinig nila yung pagbabagong buhay mo. Amen po ba? Nakikinig pa ho ba tayo? Amen? Si Sister Remy lang yata nakikinig. Palakpakan natin si Lord. Kaya sa mga dami na testimony mo, sabihin mo talaga. Kung mga kagawa mo nga, very specific eh. Sabihin mo, naka-4 na babae ako. Very specific. Kung gusto mo, sabihin mo pa lahat ng pangalan. Si Laura, si Lorraine, si Lorna, o Roel eh. Sabihin mo. Pero ngayon, wala na sila. Amen? Na, ako po'y adik sa ala, Red Horse, Grand Matador. Sabihin mo lahat. Pero ngayon, hindi na. Hanggat hindi mo pinapatotoo yan, hanggat hindi mo sinasabi yan, it means you are not yet free. Hindi ka pa rin malaya. Dahil kung ikaw may malaya na, wala ka nang dapat ikatakot. Wala ka nang dapat ikahiya. Amen? Malaya ka na eh. Amen? Ang tanong mo ay ito, sino ba rito hindi nagkasala? Lahat tayo ay nagkasala, lahat tayo ay mga makasalanan, no? Kaya hindi mo dapat ikahiya ang dati mong kasalanan ginawa. Eh lahat naman tayo nagkasala. Sa banal na kasulatan ba ay itinago ba na si Maria Magdalena ay isang prostitute? Tinago ba yun? Hindi. Hindi tinago na siya dating prostitute. Hindi nilihim. O ito si Maria Magdalena, binago to ng Diyos. Pero huwag na natin alamin pa kung ano yung mga dati niyang pagkataong masama. No! You know, the Bible is very specific. Sinabi ng Biblia kung ano si Maria Magdalena. Siya ay isang dating prostitute na meron 7 demonyo sa katawan. Nakikinig pa ho ba tayo? At sabi ko nga, dapat ang leader ang nagpapasimulang nagtitestify how the Lord changed your life. And very specific. Hindi siya wow na napakalawak, no? Meron kang nililihim, meron kang tinatago eh. Itago, ilihim mo na lang yan kung sakasakaling may mga bagay na iniingatan pa tayo. Pero kung for the sake na alam mong ginagawa na ng Diyos, ano bang dapat mo ipaglihim? Amen po ba? Nakikinig pa po ba tayo? Amen. Palakpakan natin sa Lord. Kaya alam mo ninyo, listen very carefully, yung mga taong hindi marunong mag-testify, ito yung mga walang soul win. No? Pero yung laging nag-testify yan, how the Lord changed their life, no? Ito yung maraming soul win. And not only that, alam ninyo, dahil nag-testify siya no? So aware siya
na maraming nakarinig ng dati niyang kasalanan at nakabantay ang mga taong ito sa kanya na baka makita siyang muli sa ganung kasalanan. Ganun po yun eh. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen po ba? So, mga minamahal, balikan natin yung miracle or supernatural provision, yung pagbabagong buhay, gawa ng Diyos yan. No religion can save you. No baptism, no binyag, no kumpil, no religious leaders could change you, could save your life. No? Walang pwede makapagbago sa inyo yan. It's a miracle from God. Diyos lang talaga ang nakakapagpabago sa atin. Mga bagay-bagay na sa buhay natin ito na hindi natin kayang alisin sa buhay natin. Pero naaalis natin, nagagawa natin hindi nagawin sapagkat ang Panginoon ang siyang nagbabago sa atin. Amen. That's not God's supernatural provision. No? At dito po sa ating pinag-aaralan mga minamahal, sa verse 1, makikita po natin, ang sabi ganoon sa verse 1, Now Elijah, the Tishbite, from Tishbe in Gilead, no, said to Ahab, As the Lord, the God of Israel, lives, no, nagpaprophesy siya sapagkat siya isang propeta na kung tawagin na din ay seer, tagakita. Ilistahunin ninyo para pag nakakabasa kayo sa Bible ng, kunyari ang Bible ninyo, English version, nabasa niyo yung word na seer, it means prophet yan. Seer, tagakita. No? Kasi baka ang Bible nyo yung English, ang tawag sa kanya ay seer. Baka ang Tagalog naman ng version ninyo, ang basa na ay tagakita. Ano po, para pag nagbabasa kayo ng Bible, lubos nyo maintindihan ang Biblia na naunawaan po natin. So, isa pong propeta ng Panginoon si Elijah, the Tishbite from Tishbe in Gilead, said to Ahab, As the Lord, the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word. Alam niyo mga minamahal, nag-prophesy si Elijah. Walang hamog, walang ulan. So it means there will be famine. Magkakaroon ng famine. Magkakaroon ng kahirapan o tagtuyot o taggutom. I mean, no? Sa buong Israel. Naunawaan po natin. So mga minamahal, listen very carefully. Makikita natin ito pong si Elijah. Pakisabi Elijah. The Tishbite. Ano po? Alam niyo kung babasahin niyo sa banal na kasulatan, marami po mga lingkod ng Diyos na sila naman ay hindi dating mga lingkod ng Diyos. Amen? At sila nga po ay hindi naman talaga nagmula sa mga lingkod ng Diyos. No? Pero sila po ay tinawag ng Panginoon, no, para sa isang specific na gawain. At ganyan din po ang kalagayan natin mga minamahal. No? Marami sa atin ay hindi ho nangarap pumasok ng langit, tama? Marami sa atin na hindi nangarap na magbagong buhay, tama? Ako, ang dami kong pangarap nung ako'y unbeliever pa. Pero ang pumasok ng langit, hindi ko pangarap. Ang maligtas, hindi ko pong pangarap. Ang maglingkod sa Diyos ay hindi ko pangarap. Amen. Pero ako po ay binigyan ng Lord ng isang pangarap na hindi ko dating pinapangarap. At ito nga pong si Elijah, ang sabi po ng Biblia, sinabi pa kung saan siya nagmula, no? At kung titingnan po natin, na pag-aaralan natin siya ay from Tishbe in Gilead, sabi ganoon. At siya po ay tinawag ng Lord to become a prophet or to prophesy. Amen. Nakikinig pa ho ba tayo? So ang bawat isa sa atin ay tinatawag ng Panginoon, no? At meron tayong specific calling from God. At kinakailangan tularan natin si Elijah at ang marami pang lingkod ng Diyos na huwag natin siyang tanggihan. Amen. And take note, hindi ho biro-biro ang tawag ni Elijah na hindi niya tinanggihan. Siya po ay nagpipredict, nagpa-prophesy, and not only that, abay isang hari, no, ng Israel, si King Ahab, ang nire-rebuke niya, no, by action and by words. Sinasabi niya ito, pinapangaralan niya ito. Amen? Siya po isang ordinaryong tao lamang na kung titingnan natin to compare, no,
to King Ahab, naging something siya, no, naging prophet siya. But before he became a prophet of God, he was just a nothing, a nobody. Nakikinig pa po ba tayo? But God made him a prophet, at nung oras na yun, sino ang kanyang pinuntahan? Si Haring Ahab. Kaya dapat hindi ka natatakot, amen, na mag-evangelize. Hindi ka dapat natatakot na i-share ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Kay mahirap siya, kay mayaman siya, kay presidente siya ng Pilipinas, kay sa White House siya nakatira. Pag siya ay pinapapuntahan sa iyo ng Diyos para siya iligtas at para siya evangelize, gawin mo. Huwag mong tanggihan si Lord. Amen. Gusto niyo bang palakpakan si Lord? Pinadala ka ng Lord sa mahihirap na tao, sikan mo sila ng mabuting balita ng kaligtasan. Pinadala ka ng Diyos sa malalaking tao, sikan mo sila ng mabuting balita ng kaligtasan. Pinadala ka sa hindi mo kamag-anakan, sikan mo sila ng mabuting balita ng kaligtasan. Pinadala ka naman sa mga kamag-anakan mo, sikan mo pa rin sila ng mabuting balita ng kaligtasan. Dapat ang Diyos ay hindi mo tinatanggihan. Amen. At anuman ang tawag mo, anuman ang calling mo sa buhay na ito, sa ministeryo ng Panginoon, sa KOJF, huwag mo siyang tanggihan. Alam ninyo, dati akong gitarista, nag-start ako ng gitarista. Isa na nga hindi ko napasukan, tamburiner. Pero huwag ho nating sasabihin na ang mga tamburiner ay kailangan mga bata lang. At pag sabihin na ang mga tamburiner kailangan mga babae lang, mali po. Noong unang panahon sa KOJM, ang mga tamburiner natin babae at lalaki at hindi bata lang. Amen. Ang unang-una nga nating tamburiner si Pastor Naging eh. Siya nga ang nagturo ng tamburin eh. And you will not believe. Oh. Kaya akala natin ang mga tamburiner, mga bata lang yan, mga babae lang yan. Mali po ang paglilingkod sa Diyos, kay bata, kay matanda, kay babae, kay lalaki. Huwag lang nasa gitna. Lahat ay qualified na maglingkod sa Diyos. Amen! Palakpakan natin si Lord. Everyone is entitled to serve the Lord. Everyone has a call, has a divine call from God. Amen. Meron tayong specific na tawag sa Panginoon. No? At pag tinawag tayo ng Lord para specific call, specific job, specific task, like Elijah, huwag natin siyang tanggihan. Amen. At si Elijah po ay pinapuntahan ng Panginoon, kanino? Kay Ahab. Para sabihin sa kanya, alam mo ba, dahil sa kasalanan mong ginagawang iyan, ano ang kasalanan ni King Ahab? Alam mo, hindi ka dapat nag-aasawa ng unbeliever. Alam mo ba na ang mga born-again Christian, born-again din ang inaasawa niyan? Kapag hindi ka nakakita ng born-again na mapapangasawa, huwag ka nang mag-asawa pa. And that is a law. And the Bible is the final authority. Or else, remove 2 Corinthians 6:14 from the Bible. Kung gusto mo, gupitin mo yung 2 Corinthians 6:14 sa Biblia. Gupitin mo. Wala na. Wala na sa Bible ko na bawal mag-asawa ng hindi born again. Kaya pwede na ako mag-asawa ng hindi born again. Ginupit ko na ang 2 Corinthians 6:14. And that is the sin of King Ahab. He got married to an unbeliever. Lalo na kung nag-asawa ka ng unbeliever, until now nakikipaglibing ka, dinagdagan mo pa yung kasalanan mo. Di ba? Unbeliever na nga yung pangasawa mo, until now naglilipin pa rin kayo. And dinagdagan mo lang dinagdagan yung kasalanan mo. Di ba sabi nga ng mga Muslim, tayong mga Muslim dapat mag-asawa tayo ng kapwa Muslim natin, right? Yes! Oh. Almost every religion, tingnan nyo ang mga iglesia ni Cristo, hindi nag-aasawa yan, hindi nila kapananampalataya. Pag ikaw ay nag-asawa ng iglesia ni Cristo, if you're a member of iglesia ni Cristo, and you married, no? A non-iglesia ni Cristo, you will be excommunicated. Kalalayasin ka sa iglesia. You will be excommunicated. Kaya ano kasalanan ni King Ahab?
Nag-asawa ng unbeliever. Nag-asawa ng Sidonian. Tao naman, bagamat ang pangalan ay pangalang isda, Jezebel. Pangalang Reyna, pero tao. At dahil siya'y nag-asawa ng hindi mananampalataya, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, nakuha ni King Ahab. At since siya'y hari, naapektuhan niya ang Israel. Amen? Naapektuhan niya Israel. So kung tayo ay nakadalo ng camp, narinig natin yung patotoo ni Sister Divine, nagkaloko-loko buhay niya, nawala siya sa tawag sa Panginoon, na-revive siya ng camp, dahil siya ay nakapag-asawa na unbeliever. It was a big mistake. Nakapag-asawa siya ng unbeliever. Amen po ba? In fact, ang pag-aasawa, hindi naman yan pinagmamadali. At ang pag-aasawa, hindi naman yan na priority ng buhay natin. At ang pag-aasawa ay hindi naman yan hinahanap eh. Tama? At totoo, si Adan hindi naman naghanap ng mapapangasawa eh. Binigyan siya ng Lord ng mapapangasawa. Ganun yun. So, ganun din po sa buhay natin, mga minamahal. At kung tayo naman ay tinawag ng Lord para hindi na mag-asawa, so what? Di ba? Bakit? Ibig mong sabihin, pag wala kang asawa, hindi ka na pwedeng mabuhay sa mundong ibabaw na ito? Hello? Bakit yung mga madre, hindi nag-aasawa? Iba pa nga, tumanda na, naging sor na nga di ba? At alam natin wala pa yon sa tamang pananampalataya, pero kaya nila. Hangas mo kung ikaw ay nasa tamang pananampalataya, bakit hindi mo kayang magsimula ng madre at sor ng mga born-again Christian? Amen po ba? So mga minamahal, makikita natin si Elijah ay nirebuke niya si King Ahab. Aring Ahab, nag-asawa ka ng hindi mananampalataya. Kaya dahil dito magkakaroon ng tagutom sa Israel. No? Walang ulan, walang hamog. Siyempre ba naman, sabihin ba naman niya yung mga katagang iyon sa isang hari? Abay, siyempre, kapag ang hari ay hindi humble, full of pride, papatayin siya nito. May tao pa ho ba rito? So, anong nangyari? Siya po ay pinapunta ng Panginoon doon po sa kuweba ng Karit. Sa kuweba ng Karit. Amen po ba? Doon siya pinagtago ng Diyos. Manatili ka riyan at hindi ka lamang mananatili riyan. Huwag kang mag-alala. May tao pa ba rito? Huwag kang mag-alala kasi may tubig yan sa sapa. Huwag kang mag-alala, padadalang kita ng uwak para mabuhay ka. Meron kang karni sa umaga at karni sa hapon. Hindi bagoong ang kakainin mo. You see? Karne, I tell you. Amen po ba? Basahin niyo po yung Biblia. No? Mula sa 1 Kings chapter 17 verse 1. Nandyan po yung kwento. Amen po ba? So alam ninyo, masunurin po si Elijah. Amen po ba? No? Ano nga yung pamagat ng ating mensahe? God's supernatural provision. Tandaan mo ito, no? Kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon, no? Kahit saang bansa kay padala ng Lord, kahit mga cannibal pa ang mga makakasama mo riyan, pag pinadala ka ng Diyos dyan, wala kang dapat ikatakot. God will spare your life. Iingatan ka ng Diyos. Amen? Huwag pa sabihin sa akin na lingkod ng Diyos, ang hirap ng buhay ko rito, ang mga kasama ko rito, mga hindi mananampalataya, sila ay naiinggit sa akin. Pinadala ka ng Diyos dyan eh. Anong dapat mo ipag-alala? Anong dapat mo ikatakot? Amen? Kung meron pinapagawa sa iyo ang Lord, may pinapasyaran sa iyo ang Lord, may pinapareview sa iyo ang Panginoon, kagaya ni Elijah, why will you be afraid? Ano po? Hindi ka dapat matakot. God will spare your life. God will protect you. Amen? Minsan pa ulit natin naririnig, hindi ako nag-apply ng trabaho, biglang-biglang nakaalis ako. Nakaalis ka na. Nandiyan ka na ngayon sa bansang hindi mo naman gusto. Pinadala ka ng Diyos ka. Anong kinakakaba mo? Kahit pa buwayang nasa tabi mo, kahit pa tigre ang buwayang nasa kanan mo, tigre ang nasa harap mo, nasa kaliwa mo yung leon, nasa likuran mo ay
madikitan niya, hindi maaalis ang toko. Kailangan mo pa ay painitan pa yan para makaalis ang toko. Nakikinig pa ba tayo? Ulitin ko ulit. Nasa kanan mo man ay tigre, nasa harapan mo man ay buwaya, nasa kaliwa mo'y leon, nasa likuran mo'y ahas, nasa ulungan mo'y toko. Wala kang dapat ikatakot. Amen? Puprotektahan ka ng Diyos. Amen? Palakpakan namin si Lord. Kaya kung ano man ang pinapagawa sa iyo ng Lord, ano man ang tawag mo, ano man ang calling mo sa ang bansa, pinadala ka ng Lord dyan, pinatayo ang gawain ng Panginoon dyan, pag mo sabihin hindi mo kaya, kaya mo yan! Because there is God's supernatural provision! Pag sinasabi mo hindi mo kaya, hindi mo kasi kilala ang Diyos mo! Pag lagi mo sinasabi, hindi ko kaya, hindi ko kaya, hindi ko kaya, hindi ko magagawa, hindi ko kaya, hindi mo kasi kilala ang Diyos mo! Pero pag kilala mo ang Diyos mo, ito ang sigaw mo, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya ko dahil kay Kristo nagpapalakas sa akin. Amen! Hallelujah! Kaya yung mga nagsasabi, hindi ko magagawa, hindi ko maibibigay ang tithes, hindi ko maibibigay ang offering, hindi ko maibibigay ang first fruits, hindi ako makakasuporta, hindi ko maitatayo ang kayo o James sa bansang ito. Mabubulok ka na rin, hindi ka na makakauwi ng Pilipinas. Pangalawa, babalik ka ng Pilipinas sapagkat hindi mo kaya. Amen po ba? Maniwala ka bilang born-again Christian, tinanggap mo na si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo. The moment na ikaw ay na born again, ito, para maunawaan ninyo ako, ang mga tunay na tatay at nanay, the moment na yan ay magkaanak, walang magagawa ang tunay na nanay at tatay kundi suportahan ng kanyang tunay na anak. Tama o mali? The moment na ikaw ay ma-born again, new creation in Christ, tungkulin ng amang sumasalangit mo na ibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Ulitin ko ulit, bago palakpak. Ang tunay na nanay at tunay na tatay, the moment na magkaanak sila, susuportahan ng lahat ng pangangailangan. Tunay yan, mabuti yan. Ang tunay na Diyos, unbeliever ka noon, di ka born again. Na born again ka ngayon, pinanganak kang muli, tungkulin ng amang sumasalangit mo na ibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Pakisabi lahat. Tanan, gabos. Lahat. No? Lahat ay ibibigay ng Diyos ang pangangailangan mo. Hindi mo dapat problemahin yan. God will supply all of your needs. Amen? Hindi mo dapat problemahin yan. Ang namumroblema sa mga pangangailangan sa buhay na ito, walang Diyos at hindi kilala ang Diyos. Pero pag meron ka Diyos at kilala mo ang Diyos, alam mo, lahat ng pangangailangan mo ay ibibigay ng Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ipaglalaban ka niya. Ibibigay lahat ng pangangailangan, may paglalaban ka niya. Akalaman ba namang pag full-time ka ng Panginoon, gugutumin ka niya? Ayoko mag full-time, bakit? Magugutom lang ako eh. Anong klase yung Diyos mo? Pumapatay, hindi bumubuhay? Nakikinig pa ba tayo? Of course! No? Kung ano yung calling mo, ano yung tawag mo, God will supply all your needs. There is God's supernatural provision. Amen? Naunawaan niyo yung supernatural provision? Sa sapa siya, pinapainom ng Panginoon. At siya po ay pinapakain ng uwak. Alam mo ba ang uwak sa Biblia? Ang uwak po ay maitim yan. Kaya sabi nila, di ba, pag puti ng uwak, pag itim ng taga. Eh hindi mangyayari yun dahil ang uwak ay uwak, itim yan. Sino ang nagpapakain kay Elijah? Uwak, hindi kalapati. Ibig sabihin kahit mga maitim na tao, kahit unbelievers, kahit hindi kakampi ng Diyos, pwedeng gawing kakampi ng Diyos para lamang protektahan ka at i-supply ang lahat ng pangangailangan mo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya wala naalala ko na ako'y bata pa, estudyante pa high school, napakakulit ko talaga. Sobrang kulit ko talaga. Elite ko. Ako yata sa aming section eh.
Ako yung pangalawa sa pinakamaliit. Ganon. Kaya pero lumaki na ako ng konti ngayon eh. Pero sa kabila ng kaliitan ko, sobra talaga ang kulit ko. Dahil sa kakulitan ko, may mga gusto talagang bumugbog sa akin. Pero alam mo, napakabait ng Lord. Kaya pala, in-spare ng Lord yung buhay ko for a divine purpose. Kasi kung nabugbog ako noon, hindi na ganito yung mukha ko. Ang pangit naman ang preacher ako. Mukha ko ganun-ganon. Di ba? Ang pangit naman nun. Pangalawa, kung napatay ako, wala nang gwapong preacher ngayon. Kaya, noong mga panahong yun, merong gustong bumugbog sa akin, no? Pero alam mo, laging merong classmate ko na malaki o malalaki ang katawan, lagi akong kukuberan. Lagi akong kinukuberan talaga, lagi ko naalala yan. Nung ako ay bata pa, hindi pa nag-aaral, siyempre, minsan marami kapilyuhan, marami kakulitan, marami gustong bumugbog sa'yo. Mabuti na lang may mga pinsanin ako na malaking tao, mga artista. Pag haatakihin na ako, sila na yung pumuporma. Ay, hindi na ako magalaw-galaw. Hanggang na nag-aaral ako ng high school, ang kulit-kulit ko, may mga gustong bumugbog sa akin. Pero alam niyo, may mga classmate ako na talagang pinoprotektahan ako. Doon ko naintindihan, no? May magandang plano talaga ang Panginoon sa aking buhay. Amen po ba sa ating mga buhay? Alam mo ba ang pagkakatawag sa atin ng Lord? Listen very carefully para maunawaan ninyo ako. Ito pinag-aaralan din sa mga Bible school at sa mga paaralan ng mga ngaran. Ang pagkakatawag sa iyo ng Diyos ay nagsimula hindi nung nabonagin ka. Nagsimula nung pinanganak ka. Doon ka na nagsimula tinatawag ng Panginoon. The Lord is preparing your life, no, for His divine call. Minsan hindi lang natin hindi lang natin naunawaan. Kaya pala ini-spare ng Lord yung buhay ko ng mga panahon yun kasi meron pala siyang magandang plano sa buhay ko. Salamat sa Panginoon. Alam niyo kung bakit ako natanggalang lumabas? Kasi hindi ako makatayo eh. Ang suot ko ganito, pero hindi ako makatayo. Nagulapay ako sa malakas na presence ng Lord. I was crying, I was lying down crying. Hindi ako makatayo, hindi ako gulapay ako sa napakalakas na presence ng Lord. Sana maramdaman yun, sana maranasan yun. At sana hangarin nyo sa buhay niyo yun. Kasi ako, pinangarap ko sa buhay ko, hindi ang house and lot. I never dream for a house and lot. I never dream to go around the world. I never dream to have beautiful cars, etc., etc. One thing I dream, isa lang. Sabi ko, Lord, I want your presence. I want your anointing. That is what I dream. Pero salamat sa Diyos. Sa kabila na ito yung pangarap ko, wala kayong kaalam-alam. Galing na ako ng Aklan, galing na ako ng Boracay. Nakapag-swimming na ako sa White Sand, pero napakabilis, andito na kaagad ako. Wala kayong kaalam-alam. Naiiwan pa yung, hindi nyo alam, di ba? Yung family ko, nandun pa sila, pupunta pa rin sila na spring at maliligo pa rin sila eh. Nakikinig pa ho ba tayo? Iniiwan ko na sila. Lumipad na kaagad ako ng madaling araw kahapon. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? So, ganoon ang Panginoon. Kapag hindi mo pala pinangarap, yung maraming magagandang bagay sa buhay nito, pinangarap mo lang ang Diyos. Ang Diyos ang may-ari ng magagandang bagay. Amen? Pag pinangarap mo si Lord at hindi ang mga magagandang bagay, dahil si Lord ang may-ari ng mga magagandang bagay, at siya lang ang pinangarap mo, at dahil siya ang may-ari ng mga magagandang bagay, yung mga magagandang bagay, ibibigay sa iyo at ipaparana sa iyo. Amen? Nakikinig po ba tayo? Sadya sa anong araw ba ako lumipad, kapunta na Aklan, lumipad ako ng Wednesday, bumalik na ako rito ng Saturday. Ang bilis. Nakikinig pa ba tayo? Saglit na kasi. Anong ginawa niyo po sa Boracay? Init kasi ng panahon eh. Mainit kasi talaga ng panahon. Kaya nagpunta lang saglit ako ng Boracay, nag-swimming lang sa saglit. Nag-night na ulit, papunta rito. Ganun talaga ang buhay eh. Amen? Nakikinig pa ba tayo? Amen, palakpakan natin si Lord. Samantalang nung unang panahon, di ba, di tubig nga kami na Eric, diba naalala mo Eric, nung tayo nakatira tayo sa Kmart, ang aming tirahan noon, ang aming bahay ng full time noon, Kmart. Nako, Katipunan, di ba? Ito yung bahay ng full time, ito yung church. Kmart palengke yun, iigibin pa namin yung tubig. Kalayo noon, tapos mas malakas pa yung ihi ng bata.
Iniipon namin yun. Eh ngayon pambihira, inainitan ka, pabura-burakay ka na lang. How great is our God. Amen? So, sinasabi ko sa iyo, ako paniwala mo, yung tatay mo, nanay mo, wala naman narating, ako may narating, at patuloy ako may nararating eh. So, kaya minsan, magugulat na lang kayo eh. Ayun, sige, nakaalis na kayo. Saan kayo nagpunta? Hawaii. Sa Hawaii. Sa Aloha. Sa iba, nakakala mo lang, nakaligo na pala ako ng Boracay. Nakakala mo lang yung marami. Pero ano niyang Boracay, hindi magandang puntahan sa mga ganitong peak season. Masyadong crowded, ang daming tao. Mas magandang puntahan siguro yung Boracay ng hindi peak season. Tsaka yung Boracay is not a place, not just a place for swimming. Ano yun, a place ng mga entertainment yun eh. Mga nightlife, mga gano'n. Tapos doon, magsasawa ka ron. Dito yung mga tao nakadamit, doon walang damit. Kaya kung gusto mo ng mga hindi nakadamit doon, makikita mo ron, halo-halo mga tao ron. Hindi ka na pupunta sa ibang bansa, doon ka na lang pupunta. Yung mga taga-ibang, yung mga Pilipino, nagpapaputi. Yung mga taga-ibang bansa, nagpapaitim. Hindi ka pakiintindihan. Kasi mo, nakapilat sila ron. Kaya nga pa na yung picture sa akin ni Pastor Raging, sabi ko, pambihira ka, picture ka ng picture. Kung puro dagat ang kinukunan mo, kunan mo lahat yung mga foreigner na yan. Kaya lang, hirap kunin yung mga foreigner, mga nakatupis eh. No? Pero may tanong ako sa inyo, bagay pa sa akin ng tubis? Anong yung mga katabi mo, bagay mo sa yung tubis? So, hindi bagay. Huwag magsusot. Hindi bagay. Dahil gano'n. So, nakuha natin, no? So, pinakain siya ng Diyos pinainom sa may sapa. Pinakain siya ng Diyos sa kamagitan ng uwak. Amen po ba? Inuulit ko, nung hindi ka born again, ikaw ay hindi anak ng Diyos. Ang dami yan. Lahat ng tao ay nilikha, nilalang ng Diyos. Pero hindi anak ng Diyos. Ang mga born again Christian lang ang anak ng Diyos. Ang dami yan. Napakaliwanag yan na sinasabi sa John 1:12 and 13. John 1:12 and 13. Silang mga born again Christian lamang ang mga anak ng Diyos. Eh lahat ng tao, nilalang ng Diyos pero hindi anak ng Diyos. Hindi ako may sabi niya, yung Bible lang may sabi niya, John 1:12 and 13. Amen po ba? And Galatians chapter 3, no? 26, 27, makikita natin, those who believe only, silang mga nananampalataya lamang kay Jesus ang anak ng Diyos. So, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Lahat ng tao ay nilalang ng Diyos, pero ang anak lamang ng Diyos ay ang mga born again Christian. Kaya pag na-born again ka, ang provision ng Diyos ay sa iyo. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Glory to God. Nanginan ng palakpak natin. Kaya, ang init-init pa uli ng panahon, baka lumipad nga ako, siguro Monday, Tuesday siguro, baka makalipad nga ng Hawaii. Makaligo nga ron. Si init eh. Alam mo, naalala ko nung ako'y bata pa, pag naiinitan kami, sa Ross Boulevard kami naliligo. Ngayon, madumi na yung Ross Boulevard eh. Pero kabataan namin ng Ross Boulevard, hindi yan marumi. Tapos nanguhuli pa kami ng yung mga kumakabit sa semento, ano man tawag doon? Talaba. May baong kaming suka, pag hindi suka, kalamansi, at saka yung sibuyas na kulay puti. Yun, dala-dala namin. Nakuhuli kami ng talaba, kikilawin lang namin, ligo kami. Eh ngayon, marumi na eh. Doon kami naliligo nung bata ako kasi walang bayad yun, libre yun eh. Pupunta ka ng mga swimming pool, mahal. Ngayon, pinagpala tayo ng Panginoon ngayon, iba na yung buhay noon, iba na yung buhay ngayon. Kaya naiinitan ka, pupunta ka ng Boracay. Iba na yung buhay ngayon. Ang sabi ko, iba na buhay na ngayon sa buhay noon. Amen? O sino ang gusto mo natili sa buhay noon? O ngayong buhay nyo ngayon? O kayo ba natili riyan? Amen po ba?
Ito, walang pagbibiro ito. Sino ang gusto ng God's supernatural provision? Sino? Number one, write it down. Ipaki-plus mo nga, makashare. Number one, share. Be open for a change. Number one. Be open for a change. Maging bukas ka sa pagbabago. Maging bukas ka sa pagbabago. Amen. Maging bukas ka sa pagbabago. At alam mo ba, ang pagbabago ay nagsisimula sa Romans 12:1 and 2 na magbago ka ng isip mo. Dahil hindi ka magbabago sa buhay na ito malibang magbago ka ng isip mo. Be ready for a change. Totoo po. Naliligo kami noon nung bata pa ako sa Rose Boulevard kasi nga walang bayad dun eh. Pero ngayon, nainitan nga, pupunta ka lang ng Boracay. Sininitan ka eh. Tao pa ho ba dito? Kaya bukas, pupunta ka ng Hawaii. Sinainitan pa ako eh. Amen po ba? Be open for a change. Dapat handa ka sa pagbabago. Amen? Ano ba gusto mo sa buhay na ito? Ganyan ka na lang ba? Ganyan ka na lang ba? Mahirap ka? Ganyan ka na lang ba? Tuyo ang ulam mo? Ganyan ka na lang ba? Sugarol ka? Ganyan ka na lang ba? Manginginom ka? Ganyan ka na lang ba? Manginginom. Ganyan ka na lang ba? Ikaw ay mahilig sa sigarilyo? Ano bang? Be open for a change. Kung gusto mong maranasan ng buhay na walang hanggan, kung gusto mong maranasan ng buhay na pinalaya, pinagpala, pinasagana, binago ng Diyos at ginagamit niya mightily, effectively in this final hour na marami na bibless sa iyo, marami na buborn again, maraming naliligtas sa pamagitan mo, so be open for a change. Hello. Be open for a change. Binigyan ka ng trust, tinatawagan ng Lord sa pagbabago. Nakarinig ka ng programa nito, ang sabi ng Panginoon, tinatawagan ng Lord sa pagbabago. Nakapanood ka sa FB, sa Facebook, sa YouTube, sa internet ng ating programa, tinatawagan ng Diyos sa pagbabago. Nakadalo ka sa gawain ng Kingdom of Jesus Fellowship, tinatawagan ng Diyos sa pagbabago. So be open for a change. Eh maraming tao natin sa Bishop Kisalanan, ayaw ng pagbabago eh. Dito na ako mamamatay. Dito na ako mamamatay sa religion ito na walang pagbabago. Pinanganak ako sa Esquadrera, dito na ako mamamatay, dito na rin ako malilibing. Ayaw ng pagbabago. Hello? You must be open for a change. Next school year, pagpaputihin mo ng pag-aaral mo, be open for a change. Amen? Amen. O, this coming school year, o anong gusto mo sa pag-aaral mo? Pasaway pa rin o gusto mo na ng pagbabago? And I believe tayong lahat is open for a change. Amen? Malakpakan natin si Lord. Sabihin mo, be open for a change. Sabihin mo sa katabi mo, be open for a change. Nakasanayan mo yung Grand Matador na yun, Emperador Life, be open for a change. Be open for a change. Matatakotin ka, mahihayin ka, be open for a change. Tinatawag tayo ng Lord sa pagbabago eh. Kinakalimit tayo ng Panginoon, magbago ka na. Mabagoyin kita, ililigtas kita, pagpapalain kita. Ipopromote kita. You will give glory to my name. Aaral ka, tutugtog ka sa akin, maglitis ka na maraming kaluluwa. So be open for a change. Hello. Amen po ba? Kaya alam mo yung mangyayari sa buhay ni Elijah? Naging open siya for a change. He became a prophet of God, and not only that, nag-rebuke siya ng mabigat na tao. Ganyan din tayo eh. Binabago na Diyos ang kasuotan mo, be open for a change. Hello? Huwag kang mabalik-balik. Pag binago ka na niya, binago ka na niya. Inayos ang kasuotan mo, inayos na niya kasuotan mo. Huwag kang mabalik-balik. Pag naka-necktie ka na, tuloy-tuloy na yung pag-necktie mo. Pag nagbubarin yan. Pinagsuot ka na ng Amerikana ng Panginoon, inaayos ka na. Binigyan ka na ng magandang pananalita, magandang kasuotan. Inaayos ka na ng Panginoon. Tuloy-tuloy na yan. Amen. Tuloy-tuloy
pagbabago mo, huwag na papanik-panik. Di ba, sabi ko nga sa inyo, maganda ang maraming campers, pero pinanalangin ko sa Diyos, hindi maraming campers lamang. Ang pinag-pray ko sa Lord, mga campers na talagang tatanggapin ang aral at makakaranas ng bagong buhay. At yun nga nangyari, amen. Tagumpay tayo. At ang sabi ko, ang prayer ko sa Panginoon, tuloy-tuloy tayo, amen. At yun nga nangyari, amen. Tuloy-tuloy tayo. Paano yung mga hindi naka-attend sa camp? Ito pagkakataon nyo ngayon. Be open for a change. Ano ba? Saan ka ba kinakalabit ng Panginoon? Ano ba yung pinapaiwan sa'yo? Tama na yan. I-hospital. Tama na yan. Ano sabi nga ng mga, ako'y natutuwa. Dahil sa camp, marami na bless sa mga speakers natin. Okay, nagagalang ko yun. Ako'y natutuwa, wala ko Friday. At that time, nagsiswimming-swimming nga sa Boracay, sa Pastora Chicky, pinagturo natin. Marami na bless. Hindi, iba. Sunday lang ako pa-attend, ako pwede umattend ng Friday. Ano ba naman yan? Be ready for a change, amen? Huwag kang mamili ng araw, kang mamili ng oras. Ng araw ng mga gawain natin, tumalo ka. Be ready for a change, be open for a change. Pinapaawit ka ng Diyos, accept it. Pinapatugtog ka ng Panginoon, accept it. Pinapa-evangelist ka ng Panginoon, accept it. Pinapagpasto ka ng Panginoon, accept it. Pinapagpatlag ka ng Diyos ng Panginoon, accept it. Be open for a change. And you will experience God's supernatural provision. Ano kung nagkasakit ka, na-stroke ka? Ano, hintayin mo na lang mamatay ka na? Tumayo ka riyan. Amen? Balikan mo yung dati mong tawag at magugulat ka na lang, nakakalakad ka na, tumig na. Amen? Because of God's supernatural provision. Amen? Alam nyo kung bakit ang marami hindi gumagaling? Ayaw tumayo sa kanilang kinalala yan eh. Ayaw maniwala that there is God's supernatural provision. Hindi, wala kang pampa-opera eh. Kung wala kang pampa-opera, hindi ka ba maniwala na mayroong Diyos na kayang mag-opera? Hindi ka ba naniniwala na kaya ng Panginoon na kung sakali magitan ng operasyon o hindi sa miracle kaya niyang mag-provide ng salapi? Naalala ko nga po, yung isang kabataang iyon o isang batang iyon, nung nalaman niya na yung kanyang kuya ay operahan, kinausap niya yung doktor. Sabi niya, doktor, sige po, operahin niyo yung kuya ko, mabuhay lang yung kuya ko. Lahat po ng laman ng alkansya ko, ibabayad ko sa inyo. Bakit? Tinanong siya ngayon ng doktor, magkano ba naman ang alkansya mo? 150 pesos. Bata nga, meron siya. Kakasya ba ang 150 pesos sa pambayad sa operasyon? Alam mo, meron pong doktor doon na magaling at espesyalista. Nung narinig yung sinabi ng bata na ibabayad niya yung laman ng kanyang alkansya na 150 pesos, ito ang sabing ganoon ng doktor na magaling espesyalista. Sige, akin na yung 150 pesos mo, ako na ako-opera sa kapatid mo. Tinanggap yung 150 pesos, pero hindi naman talaga pakay niya yung 150 pesos nang ibig niya sabihin, kaya na walang bayad, opera mo kapatid mo. You must always believe that there is always a miracle. Amen po ba? You will not experience God's supernatural provision hanggat hindi ka naniniwala na meron Diyos na kayang gumawa ng himala. At hindi mo mararanasan ang himala ng Panginoon if you are not ready for a change. Hanggat ayaw mo ng pagbabago, hindi mo mararanasan ang himala ng Diyos. Mananatili ka riyan sa buhay na yan. Sa buhay mo kasalanan, mananatili ka riyan. Ayaw mo ng pagbabago, babaguhin kita. Papalitan mo yung gupit mo. Papalitan mo yung ayos ang kasuotan mo. Hindi ka marunong magpantalon, magpapantalon ka na. Pag umaattend ka ng church, lagi kang late, babaguhin kita. Tapos di ka pa umaattend, nandun ka pa sa children ministry. Babaguhin kita, ilalagay kita riyan, uupo ka na maayos dyan. Hello? Itao pa hubar rito. Kung gusto mo ng kaligtasan, kung gusto mo ng agalingan, kung gusto mo ng himala, kung gusto mo ng magamit ni Lord vitally effectively at makapagligtas na maraming kaluluwa, kung gusto mo mapagpala, kung gusto mo ng God's supernatural provision, be open for a change. Amen. Amen. Write it down. And write it
it not on your notebook, but write it on the tablet of your heart. Sa puso mo ilagay yan. Be open for a change. Nakikinig pa ba tayo? Alam mo ba yung nangyari kahapon na hindi na mangyayari ngayon? Hindi nangangahulugang kahapon ay napakaganda ng nangyari. Mauulit yan? No! Always be ready for a change. Laging nakahanda ka sa pagbabago. Kaya nga sabi sa Lamentations 3:22 and 23. Lamentations 3:22 hanggang 23. Ano sabi ganoon? God's faithfulness is great. It is new every morning. Ang pag-ibig daw, ang katapatan daw ng Diyos ay napakadakila. Lamentations, panaghoy. Panaghoy sa Tagalog, sa English, Lamentations. Katabi ng Book of Jeremiah. Si Jeremiah rin ang sumulat niya. Lamentations 3:22 and 23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Hello, may tao pa ho ba rito? Ready for a change. Mararanasan ba ni Elijah na siya'y pakainin ng uwak? Mararanasan ba niya na ang supernatural provision ng Panginoon kung tinakasan niya ang tawag niya? Kung tinakasan niya ang panawagan ng Panginoon sa kanyang buhay? Huwag mong takasan ang kalabit sa iyo ng Diyos at mararanasan mo ang pagbabago ng Panginoon. Huwag mong takasan ang pagkalabit sa iyo ng Diyos, ang tawag sa iyo ng Panginoon at makita mo kung paano ang pagpalain ng Panginoon. Makita mo kung paano ang paggalingin ng Panginoon at gamitin mightily, effectively in this final hour. Sa magitan mo, marami siyang ililigtas. Amen? Huwag mo siyang tanggihan. Pag may tagong sarili mo, dito ako sa praise and worship ministry, hindi ako mag-i-evangelize, you are hiding yourself in that ministry. No. Nakikinig pa ho ba tayo? Be ready for a change. Be open for a change. Nasanay ako sa ganitong kasuotan, nasanay ako sa ganitong pananalita, nasanay ako sa ganitong kilos, nasanay ako sa ganitong pagkain. Nasanay ka riyan. Eh, binabago ka ng Diyos. Are you willing? And if you are willing, you will experience God's supernatural provision. Nakikinig pa ho ba tayo? Alam mo anong nangyari? Natuyo na ang batis. Sa mga tagpuan niyan, unang hari 17, simula unang hari 17, simula unang hanggang sa mga sumusunod na mga talata. Napuno, natuyo na ang sapa, wala na rin yung uwa. Wala na yung uwa. Wala na yung sapa. Hello? Hello? May tapa ba rito? Alam ba ninyo? Oh. Misa sa buhay natin ganyan. May nawawala sa tabi mo. May naaral sa tabi mo. Nawawala ka ng trabaho, nawawala ka ng negosyo, etc. etc. Merong nawawala sa'yo. Anong gagawin mo? Iiyak ka? Be ready. Open for a change. Tanungin mo ang sarili mo. Bakit pinapahintulutan ng Diyos na maganap ang mga bagay na ito? Ano ang susunod niyang magandang gagawin sa buhay mo? Eh hindi. Diyan ka na lang marami dyan na lang, ay nako. O wala na yung I'm sure I can't live without you. Where are you? I have no friend, I have no best friend, only you. Oh, where are you, my friend? And somebody got around it. Your friend, your best friend, your girlfriend, your boyfriend, God, take them away. What will you do? You will cry and you will fight God? No! And say, Lord, I am open for a change. Amen. A change of heart, not a change of boyfriend, not a change of girlfriend, but a change of heart. Amen. Hello. Hello! Bakit namatay? Namatay yung ganito. Pati pusa ko namatay. Bakit wala na? Bakit nalipat? Bakit na-transfer? Bakit natanggal? Bakit kami nawala ron? Be open for a change.
Dati hindi ka nakakikik kay OJF. Nasa kay OJF ka na ngayon. Be open for a change. Dati nasa religion kang gano'n. Nasa kay OJF ka na ngayon. Be open for a change. Amen. Lagi kang bukas. Lagi kang bukas sa gagawing pagbabago ng Diyos. Lagi kang bukas sa kanyang agalingan, sa kanyang himala. Kalabitin mo katabi mo. Kalabitin mo dakilang bagay ang gagawin sa iyo ng Diyos. Bukas ka ba sa pagbabago? Hindi makagalaw, hindi makakilos ang Panginoon. You know, you are untying the hands of God. You're tying the hands of God. And you have to untie the hands of God. Kinakailangan tanggalin mo yung tali ng kamay ng Diyos. Alam mo ba kung sino nagtatali sa kamay ng Diyos? Ikaw ang nagtatali sa kamay ng Diyos. Tinatalian mo siya para hindi makagalaw. Pero huwag ka nang gagalaw. Ito na talaga ang buhay ko. Huwag ka nang gagalaw. Huwag mo na akong pakialam ng tito. Ito na talaga ako. Oh, may kulay. Hello? May tao pa ho ba rito? Hindi maintindihan ng marami yung aral ko. Alam niyo kung bakit hindi maintindihan? Kaya ano naintindihin eh. Pero pag iintindihin din ito, dali nitong intindihin. Be open for a change. May magandang plano sa iyo ang Diyos. May magandang pangarap sa iyo ang Panginoon. May magandang hangarin sa iyo ang Panginoon. Babaguhin ka niya. Pagkaganigin ka niya. Gagawin ka niya na hipatay po para magkayabin kasi magpapalain ka niya. Be open for a change. Kaya nung sinabi ng Panginoon, Elijah, wala na yung uwak, tuyo na yung sapa, pumunta ka naman sa may Sarepta ng Sidon. I have commanded a widow to supply you with food. Ready siya for a change. Sino naman magpapakain sa kanya ngayon? Biyuda naman ang magpapakain sa kanya bilang lingkod ng Diyos. Maraming supporter ng KOJF na kawala. Wala akong magagawa. I am always ready for a change. I love them. Pero hindi sila nag-stay. Ano gagawin ko? Iiyak ba ako dahil sa kanilang pagkawala? Ano? Mas pinadalan ako ngayon ng Diyos ng mas mga maraming magagandang, mababait at mga gwapong supporter. Amen? Kalabitin mo katabi mo, ikaw yun. Ikaw yun. Totoo po yun. Nagsisimula ako sa ministry. Isang babaeng kapangpangan ang laging nakatingin sa pangangailangan ko. Kinatapa ko noon. Pagkatapos noon, isang babae na naman na taga-Stanford na may asawa ang nakatingin lagi sa pangangailangan ko. Puro tag-iisa-isa lang yun. Nagdumating na naman, isang babae naman taga-Masambok na tinitingnan lagi yung mga pangangailangan ko pati yung ministeryo. Pero ngayon marami na. We're ready for a change. Nakikinig pa mo tayo. Paging bukas ka sa pagbabago. Anong sabi sa Jeremiah 29 verse 11? Tingnan nga natin. Jeremiah 29 verse 11. Basahin natin. Sama-sama tayo. Tingin sa harap. Yan. Sama-sama tayo. Tingin sa harap. For I know the plans I have for you. For I know the plans I have for you. Declares the Lord. Alam ko ang plano ko sa inyo, magandang plano ko sa inyo, mabuting plano ko sa inyo. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Jeremiah 29 verse 11. Andun yan, no? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yan eh. May magandang plano ako sa iyo. Na-stroke ka. Pero hindi ka mamamatay pagkagalingin kita riyan. Nautal ka. Hindi ka nakapasalita. Pagkagalingin kita riyan. Ikaw ay nawala, naligaw, nalihis ka. Nag-backslide ka, natumpa ka. Pero may magandang gagawin ako sa iyo. Umahong ka riyan. Amen. Mababa noon yung grade mo. Ganito nangyari sa inyong karaan. Pero tinatawag kita ng person ngayon. Prepare for a change. Be open for a change. Be ready for a change. I will do something great in your life today. Amen po ba? Dapat lagi kang bukas sa pagbabago. Yung iba, alam mo, naalala ko na ako'y nakatira dyan sa may squatter area na pinalayas kami ni Simon, mayor ng Quezon City. At binenta sa Meralco, binenta ko sa isa. Alam mo, matagal na akong nakawala ron. Pero dinalo ko yung mga kabarkado, kaibigan ko. Nakita ko sa Eddie Barok. Naawa ako, nagbabantay, sabi niya, Ricky,
30 years na tayo rito. Tapos ganun-ganun na lang kukunin ang lugar na ito. Umiiling-iling ako. Magayaan mo na. Be ready for a change. Be open for a change. Hello? Hindi lang alam ng maraming Pilipino, hindi lang alam ng maraming tao sa buong mundo, kapag may nawala sa iyo, may magandang ipapalit si Lord. Be ready for a change. Be open for a change. Oo, wala na yung uwak. Pwede mag-isip sa Elijah ng magugutom na ako. Wala na akong kaibigan. Isa na lang kaibigan ko na bawal at nakakaintindi sa akin. Hello? Kaya maraming minagatagumpay sa buhay na ito. Hindi sila handa sa pagbabago. Alam mo, napakabuti ng Diyos. Kinakausap niya tayo. Nagsimula kang mababa, tataas kita. Nagsimula kang konti, pararabihin kita. Nagsimula kang walang-wala, pero gatuloy ko sa iyo. Amen? Get ready for a change, for I know the plans for you, saith the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Amen? And number 2, paki-plus ka natin, share. Think positive. Think positive. Think positive. Kahit na ano ang pangit na naganap sa buhay mo, always think positive. Hello? Ang asawa ko, dinaya ako, pinagpalit ako sa iba, think positive. If you will think negative, walang mangyayari sa'yo, mamamatay kang payat na payat. Walang mangyayari. Always think positive. Listen very carefully. Tingin sa magandang lalaki sa harapan. Pakinggan mo itong maigi. Pakinggan mo itong maigi. Ang putik ay kayang gawing ginto ng Diyos. Maaring ang nararamdaman mo ngayon sa buhay mo ay putik o nasa putik ka o tinapunan ka ng putik, binaong ka na sa putik, mag-isip ka pa rin ng positibo at tama at maniwala ka na kaya kang alisin ng Diyos dyan at kaya kang iahon ng Diyos dyan at kaya kang gawa ng Diyos sa mga dakil at mabubuting bagay. Amen? Think positive. Always think positive. Huwag kang mag-iisip ng negatibo. Laging mag-isip ng positibo. Kaya awang-awa ko sa mga isipin mo eh. Sabi nga na, Bro, Ricky, alam mo naman, 30 years na tayo rito. Awang-awa ko sa kanya. Eh ako, ayoko naman natili sa squatter area. And not for this either. I am ready, open for a change. Positibo ako sa pananaw ko. Ganun ka rin, mag-isip ka ng positibo, mag-isip ka lagi ng ano maganda. Kahit pangit ang nangyari sa buhay mo, sino man ang may kasalanan niya, tumingin ka pa rin ng maganda. Amen, always think positive. Balikan natin yung Jeremiah 29:11, baka makalimutan natin. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Kitao ka ho ba rito? Alam mo, naalala ko, meron kaming kapirasong lupa dyan sa Barangay Holy Spirit. Rice lang yun. Tinayuan namin ng bahay, meron kaming silong sa ilalim na binaawalis ng nanay ko. Dumating ang time, may nanay ko pumunta saglit sa amin dito sa Cubao. Pagbalik namin doon, yung lupa namin na rice, pinagkukuha. Tapos yung mga nagpaganda sila ng bahay dyan, yung mga lupa nila, nilagay sa silong namin. E di kinain na yung sahig namin, eh kahoy lang naman yun. Lumiit na lang. Alam mo, yun ay aking inaasikaso, iniintindi yung konting rice na yun, konting pag-aari. At nagpaplano ng mga magaganda ron. Nag-iisip ng mga magaganda ron. Sabi ko, maliit na lang itong lugar namin, kinuha nila. Napatayo ako ito ng second floor, ganyan-ganyan. Alam mo, kinausap ako ng Lord eh. Anak, hindi yan ang lugar para sa'yo. Amen?
Meron ako nakahanda na maganda para sa'yo. Nakikinig pa ho ba tayo? So lagi tayong mag-isip ng positive. Yan ang sinasabi ng Lord, alam ko ang plano ko sa inyo. Plano na kayo ay pagpalain, plano na kayo ay pasaganain, hindi pasakitin. Bigyan kayo ng pag-asa at kinabukasan. You see? Tingin kayo sa magandang lalaki sa harapan bago ako magwakas. Marami kayong magagandang pangarap sa asawa nyo, anak nyo, magulang nyo, kapatid nyo, etc. Tama? Mas lalong may magandang pangarap ang Diyos kaysa sa'yo, kaysa sa kanila, kaysa sa'yo. Kaya ang gagawin mo, lagi mong unahin si Lord. At inuna mo na si Lord, itutuloy mo lagi unahin si Lord. Lagi mo unahin si Lord at patuloy mo unahin si Lord. Dahil si Lord ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ng pagpapala ng kasaganaan. Everything ang Lord ang magbibigay niya. Nakikinig pa po ba tayo? So alam ng Diyos yung gusto mo eh. Unahin mo siya. Yan ang problema ng marami. Magtitext. Di pa ako makakatin ngayon Sunday. Kasi po meron po kasi kami, biglang-biglang may tumawag, kikita ito eh. Bibigay ko na lang po yung tithes. Yung tithes mo, papasok ng langit. Ikaw, hindi ka papasok ng langit. Hello? Sabi ko nga sa marami, isang araw mas mayaman pa ako sa inyo. Higit na mas mayaman kayo sa inyo. Kasi inuuna ko si Lord. Alam mo yung nagpapakahirap ka para kumita at managana at mapabuhay. Pati linggo, pinagkatrabaho, pinagdinegosyo mo, tilalabas mo. Pati linggo. Hindi yan, ibalik mo yung title natin, sir, bago tayo magbukas yung title. Hindi yan God's supernatural provision. Ang ibig sabihin ng God's supernatural provision, tingin po kayo sa harapan, inuna mo ang Diyos. Ginawa mo ang pinapagawa ng Diyos. Ang ginagawa naman ng Diyos, binibigay ang pangangailangan mo at ng pamilya mo, higit pa sa inaasahan mo dahil inuna mo ang Diyos. Amen? And that is God's supernatural provision. O kita nyo, may pera ako, hindi ako matid ng Sunday ngayon, lumabas ako, o kita mo, nag-deliver ako, hindi ako matid ng Sunday ngayon, may pera tayo ngayon. Okay, that is not God's supernatural. Hindi yan supernatural provision ni Lord. Pag sumay nga yung ginawa mo na yan, permissible yan eh. Yung supernatural provision ganito, unahin ko si Lord, gagawin ko pinapagawa ni Lord, lahat ng mga kailangan ko, bahala na si Lord dyan. Ang tawag dyan, God's supernatural provision. Amen. At ang pangwakas, share, pangwakas. Number 3, ito na yung magwawakas, trust God. Anong number 1? Be ready for a change. Number 2, think positive. And number 3, trust God. Proverbs 3:5. Tingnan natin yung Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Tingnan mo ha. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Listen very carefully, dito na pa magwawakas. Ang ating kaunawaan ay may hangganan. Ang ating kaisipan ay may hangganan. Ang ating kaalaman ay may hangganan. Ang magagawa natin, magtiwala tayo sa Diyos ng buong puso natin at huwag tayong manangan sa ating sariling kaalaman at karunungan. Magtiwala tayo na may magagawa ang Diyos. Magtiwala tayo na kayang isupply ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. God's supernatural provision. Nakikinig pa ba tayo? Hello? Oh. Ito na pa magwawakas. Ginawa ni Elijah ang pinapagawa ng Diyos. I-rebuke mo si Ahab. I-rebuke niya. Nagkaroon siya ng death threat. Tinago siya ng Diyos. Pinakain sa kuweba ng karet. Pinakain ng uwak. Pinainom sa sapa. Wala na ang uwak. Tuyo na ang sapa. Kailangan niyang maging bukas sa pagbabago. Alis dyan, Elijah, pumunta ka naman sa repta ng Sidon. Meron ako inutosang babaeng balo para pakainin ka. Siya ang magpapakain sa'yo. Sumunod siya. Ready for a change. Pinakain na naman siya ng babaeng balo.
Nakikinig pa ho ba tayo? And listen very carefully. Kinakailangan mong palagi na sa bawat pagsunod mo sa Diyos, kailangan mo ng pananampalataya. You have to trust God. Magtiwala ka. Magtiwala ka sa Diyos. Maraming tao hindi nararanasan ng supernatural provision ng Panginoon kasi walang magtitiwala sa Diyos. Pag nararamdaman mo na ayaw mo kami ng gamot at ino-honor naman ng Lord, ayaw mo kami ng gamot para maranasan mo yung miracle ng Lord. Ayaw mo magpa-opera. Ayaw mo, kagaya ng kapatid natin sa, hindi ko na sabihin kung saan parte yun, no? Maraming pera yun. Paulit-ulit na sinasabi ng asawa niya, magpa-opera ka, maraming pera yun. Hindi nangutang, hindi nag-loan yun, maraming pera yun. Despite na marami siyang pera, hindi ako magpapa-opera, sabi niya. This is true. Tinawagan pa ako ng asawa niya, Pastor, kausapin mo ka ito, baguhin mo nga kaisipan ito. Kailangan ito ng operasyon. Kinausap ko siya, Pastor, hindi po ako magpapa-opera. Ano sabi ko? And God honor your faith. Sabi, and God performed miracle in her life. Hindi siya na-operahan, yung mga cyst niya sa breast niya, tanggal lahat without operation. And God honor her faith. Palapakan natin si Lord. Nakikinig po ba tayo? Kadalasan ang nararanasan natin, depende sa ating pagtitiwala sa Diyos. Bakit ka nakakapag-asawa ng ganyan lang? Yan lang ang pangarap mo sa buhay mo eh. Yan lang kayo eh. Yan lang ang pangarap ninyo. Mag-asawa ng ganyan, magsama kayo ng hindi kasal, mag-live-in kayo, at ipakarga ninyo ang sarili niyo sa mga mahal niyo sa buhay. Yan ang pinangarap ninyo eh. Nangyayari, nagaganap. What you believe, it happens. Pero ang pangarap mo, isang araw. Iaahon mo ang pamilya ko, isang araw. Isang araw. It shall come to pass. Because that's what you believe. Amen. God will honor your faith. Lagi na sa pananampalataya yan eh. Itong darating na pasukan, sa walang pasukan. Amen? Walang magpapasakit ng ulo sa mga magulang. Nasabihin natin, tapos na ang nakarana. Hindi lang ako open for a change. The Lord changed my heart. Amen? Paulit-ulit na lang ang buhay. Pag ganyan-ganyan na lang, yan ang mga pangarap ninyo eh. Pangarap ka ng mataas. Amen? And believe God. Huwag po kayo magagaling sa akin. Kasi iba ganito eh. Ay, preaching na yan, madagat, masakit ah. Hindi akin yan. Tapos itingin siya. Para rin yan doon. Pero pag nararamdaman niya kanya na, hindi na ako atin. Tandaan mo, hindi na ako atin. Kahit na anong pilit pa, hindi na ako atin. Huwag umatin ka. Trust God. Trust God. Pagtiwalaan mo ang Diyos. Sabi nga sa kanta, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Pagkat ako ay nagtapat, sa Kanya ay susunod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ay magagawa siya. You have to trust God. Pagtiwala ka sa Diyos mo. Yan ang hindi ko binitaw sa sarili ko. Yan ang hindi ko binitaw sa puso ko ang pagtitiwala sa Diyos. Mawala na sa akin ang lahat. I am willing to lose everything, but not my trust in God. Pinag-iabang ko yan. Nanampalataya ako, nag-full time ako. Even without salary. Naniwala ako na mabubuhay kami. Kahit di kami mabuhay, okay lang. Kahit di kami makapag-aaral, okay lang. Hindi namin priority ang pag-aaral. Ang priority namin si Lord. Amen? Kung natin gawing priority ang pag-aaral, sino ang pangkamawit kanina? Si Jay at saka ikaw susunod. Si Ate Mors at si Sarah. Nakakanta. Hindi ako nagbibiro. Jumit sila. At saka si Ate Christy Rao at saka si Clarice. Nagre-request si Ate Mors. Nagtuturo.
At saka raw si Brother Buboy. Ito wala yata. Si Brother Buboy, at saka daw si AJ, at saka si Chester. Magigitara si Brother Buboy. Yes! Nangigilig pa po ba tayo? May magagawa ang Diyos, may magagawa ang Diyos. Lahat ng problema sabihin mo, may magagawa ang Diyos. Ginawa ko na ang lahat at walang nangyari pero may magagawa ang Diyos. Malaki ang problema natin pero may magagawa ang Diyos. Hindi ko na alam ang gagawin ko pero may magagawa ang Diyos. Amen! Tayo natin tumayo. Hallelujah! Woo! Alam ko ba'y magagawa ang Diyos? Yes! Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Pagkat ako ay nagtapat, Pagkat ako ay nagtapat sa Kanya ay susunod. Alam kong may magagawa ang Diyos. sa oras na ito, maging bukas ka sa pagbabago. Mag-isip ka ng positibo. At mag-isip ka na mayroong magagawa ang Panginoon. Isa lang ang masasabi ko sa iyo at pag na wag mo itong hindi gagawin, gawin mong number 1 ang buhay mo si Jesus. Make God the priority of your life. Sundin mo siya kung ano mga pinapagawa niya. Sige. Pinapadala ka ba niya rito? Pinapaalis niya ba ito sa iyo? Pinapasuko niya ba ito sa iyo? Pinapatayo niya ba ito sa iyo? Do it! Do it! Pag sinabi na Diyos, hakbang na anak! Hakbang! Habang kahit lahat ay nakayakot nakapikit. Come on! Kausapin mo ang Panginoon. Pag ang dumilat, pag munting ng kalimot ka ng likod at harapan, kinakausap ka ng Diyos. Come on! Alam kong may Habang umaawit ang ating kapatid, magagawa tell the Lord God that you are ready for a change. A change of life, a change of heart, a change of mind, a change of perspective, a change of dream. magagawa ang Diyos. Pagkat ako ay nagtapat sa Kanya ay susunod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi na mahalaga kung ano ang nakaraan at nakalipas mo. Hindi na mahalaga kung ano ang kanina mo. Ang mahalaga ngayon, may magandang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Ang sabi ko, may magandang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Ang sabi ko, may magandang gagawin ng Diyos sa buhay mo. And be ready for a change. Isuko mo na ang buhay mo ngayon sa Panginoon. Ikaw na nakikinig at nanonood. Kung hindi ka pa born again, huwag mong patapusin ang pakikinig at manonood na hindi ka pa born again. Gusto kong bigyan ng pagkakataon ng mga listeners at ng mga viewers natin. Maging ang mga hindi pa born again sa lugar na ito. Taas pa ang dalawang kamay patungo ng langit. Sabihin mo ito, Panginoong Jesus, mula sa oras na ito, ikaw na ang Diyos, Panginoon, tagapagdas ng buhay ko. Nasisisi ako sa lahat kong kasalanan. Handa na pong magbagong buhay. Patawad po at tulungan po ninyo akong makalakad sa gitna ng iyong kalooban. Italaan niyo po ang aking pangalan ngayon sa aklat ng buhay sa kalangitan, sa pagkasimula sa araw at oras na ito hanggang sa huling hininga ng buhay ko, hanggang sa iyong ikalabalik. Ang buhay ko'y nakatalaga na para sa iyo. At kung yan ay pinanalangin mo ng galing sa ibutunan ng iyong puso, ikaw ay born again na. At kung nais mo ng God's supernatural provision, if you need miracle, if you need healing, if you need success and prosperity, at kung gusto mo kumakon sa iyong kinalhalagyan, ahapang tayo na ang ibig sabihin, we will walk with God. We will obey God like Elijah.
We are willing for a change. And we will always think positive. No matter what, no matter how ugly ang nagaganap sa buhay na ito, we will always think positive. And we will trust God that God will make a way, that God can do great things and mighty things in our lives. Kaya sa araw at oras na ito, i-prepare mo ang buhay mo. I-prepare mo ang buhay mo sa gagawing pagbabago sa iyo ng Diyos. I-prepare mo ang buhay mo na ang mga dati mong kaibigan, dati mong kasama wala sa Diyos, ikaw ang gagamitin niya. Ang mga classmate mo, ang maraming tao tuturuan mo, itatayo mo ang kayo Jeff sa bansang pupuntahan mo. The Lord will go with you. His anointing will go with you. You will be prosperous, you will be successful. I-restore ka ng Panginoon, gagamitin ka ni Lord mightily, effectively in this final hour. At kung naniniwala ka, at tinatanggap mo ang hamon ng Panginoon, taas mo ang dalawang kamay patungo ng langit. Hallelujah! Alam kong may ginagawa. Yes! Sa buhay nating lahat, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, damandam ako ang malakas na kapangyarihan ng Panginoon. Ang tumor, ang cyst, ang cancer ay pinapagaling niya. Even terminal cancer, even incurable sicknesses and diseases, pinapagaling ng Panginoon. Ang bulag ay makakita, ang pilay ay makalakad, ang pipi ay makamagsalita, ang hindi makarinig ay makarinig, ang mga may hirap ay managal at yumaman, ang may sakit ay gumaling. Hallelujah! The Lord is doing great and mighty things in our lives. Burak yan na kamahanda. Manatili kang nakayaw at nakapikit. Hayaan mong puspusin ka na kapangyarihan ng Diyos. If you want to cry, just cry. Just let it blow. Pagkat ako ay nagtapat sa Kanya ay susunod. Alam kong Sing with us. Ibukas mo ang bibig mo. Alam kong may ginagawa ang Diyos sa buhay nating lahat. Sa ating pamilya, pag-aaral, trabaho, negosyo, ministeryo, sa ating bansa. ang Diyos. Alam kong may ginagawa ang Diyos. Pagkat ako ay nagtapat sa Kanya ay susunod. Alam kong may ginagawa ang Diyos. 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 Pagkat ako ay nagtapat sa Kanya ay susunod. Pagkat ako ay nagtapat sa Kanya ay susunod. Alam kong may ginagawa Pakinggan mo ito. Diyos. Ang kagalingan ay pinapadaloy ng Diyos sa iyo. Ang himala ay pinapadaloy sa iyo ng Panginoon. Nakakakita ako may problema ka sa tuhod, sa iyong paa. There is pain sa lagay sa dyan. Nakikita ko sa parting tuhod mo bababa, there is pain. Pero ang Diyos pinapagaling ka. Believe me. Kurakya karamasyande. Sa oras ito, pinapagaling ka ng Diyos. Hindi ko na maisa-isa pa. Receive your healing, receive your miracle. Hindi ko na maisa-isa pa. Kidney trouble, ulcer, diabetes, hypertension, high blood, panlalabo ng paningin, pagkabulag, hindi makalakad, di makarinig, di makapasalita, cyst, tumor, ano mang klase ang pinapagaling ka ng Diyos. Gumagawa ang Diyos ng himala. At ikaw mismo gagamitin ng Panginoon. Ipapatong mo ang kamay mo sa may sakit at ang may sakit ay gagaling bilang born again Christian. Bilang magagawa ng Panginoon, bilang leader ng Diyos. Burakyanda na masinibiyanda. Bibigyan ka ng Diyos ng magandang trabaho, magandang negosyo. Itataas ka ng Diyos sa inyong eskwelahan. Bibigyan ka ng urakyanda na masyanda. Ang ranking mo, ang top mo, itataas ng Diyos. Lalaki ang kita mo. Dadali ka na niya sa magandang tirahan, magandang negosyo.
Elijah. Maninindigan ka that the Lord will fight for you. You will win the war. Hindi ka babalik ng Pilipinas, hindi ka babalik sa ating main church na talunan. Ang katagumpayan ng Diyos ay isa sa iyo. Ang pagsama ng Diyos ay isa sa iyo. Paniwalaan mo ito. Taas mo ang dalawang kamay mo patungo ng langit. Ihanda mo ang sarili mo sa magandang ginagawa at gagawin ng Panginoon. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, make God the priority of your life. Pray every day. Read your Bible in a regular basis. Dumala palagi sa gawain ng Panginoon. Lagi mo i-priority ang pera mo para kay Lord. Unahin mo si Lord. Dahil kay Lord nagmumulan ang lahat ng bagay. Alam ng Diyos ang mga magaganda nating pangarap. Tutuparin ng Diyos lahat yan. At sa oras na ito, pakinggan nyo ito. Ang lahat ng nagawa niyong kasalanan, pinupura ng Panginoon. Lahat ng inyong pagbastay, pinupura ng Diyos. Lahat ng inyong kamalian, pinupura ng Diyos. Lahat ng inyong pagbagsak, pinupura ng Panginoon. Lahat ng mga pangit na naganap sa buhay nyo, pinupura ng Panginoon. At sa oras na ito, dakilang bagay ang ginagawa at gagawin ng Panginoon sa inyong mga buhay. Murag yan na lahat mo. Alam ko may ginagawa ang Diyos. Pagkat ako ay nagtapat, Pagkat ako ay nagtapat, sa Kanya ay susunod. Alam ko may alam kong may ginawa na ang Diyos. ang Diyos. Sing! Dahil yan ang totoo, may ginawa na ang Diyos. Alam ko may ginawa na ang Diyos. Alam kong may ginawa na ang Diyos. Alam ko may ginawa Huwag na mong pigilan ang iyong pagluha. ang Diyos. Pagluha yan ang kagalakan. Pagluha yan ang panalo. Pagkat ako Sa kabila ng mga pangit na naganap, may magandang gagawin ngayon ng Panginoon. sa Kanya Sa kabila ng pangit na mga atake ng kaaway, may mabuting plano gagawin ng Panginoon. ay ginawa na ang Diyos. At gusto kong bigyan ng chance ang mga nasa ibang bansa na nakikinig at nanonood ngayon. Taas mo ang dalawang kamay mo patungo ng langit. The Lord brought you there for a divine purpose. Give your tithes and offerings and first fruits and whatever sacrificial giving that the Lord is asking you to give. Itayo mo ang gawain ng Lord yan. Ipaglaban mo ang gawain ng Panginoon yan. At ano man ang nararanasan mo sa oras na ito, iaahon ka ng Diyos yan. Make God the priority of your life and the number one of your life, and God will be and always be the top priority and number one of your life. Taas mo ang dalawang kamay mo, patungo ng langit, ikaw na nakikinig at nanonood, na nakatrabaho ngayon o nasa ibang bansa ngayon, and I will pray for you. Father God, in Jesus' name, ako po'y nakiisa at humihingi ng tawad sa mga naging pagkukulang namin, yung mga kapatid ko pong nasa ibang bansa. At ano man po ang laban nilang kinakaharap sa oras na ito, damayan niyo po siya. Ipakita at patunayan niyo na mayroong Diyos. Father God, hindi ko alam kung ano ang malalim na laban ng buhay niya. Pero alam niya pong lahat, ako'y nagkikisa. At sa oras pong ito, dakilang Ama, ang dalangin ko, maranasan niya ang God's supernatural provision. Taas mo ang dalawang kamay mo patungo ng langit na nakikinig at nanonood, kapatid ko sa ibang bansa, nagkatrabaho, nag-negosyo na o naman ang kalagayan mo dyan sa ibang bansa. The Lord brought you there for a divine purpose. Itatayo mo ang KOJF at tinayo mo na nga ang KOJF dyan at ipiprepare mo ang way ko pagpunta rin sa ibang bansang yan, sa bansang yan. So Father God, let it flow. Kung ang didilan, manatiling na kayo at nakapikit. Let it flow! Manatili kang na kayo at nakapikit. At nakikita ka sa oras na ito. Nakalugod ka. Paano mo nalaman lingkod ng Diyos? I saw you. I am seeing you in my spirit. Kurakyan, narabasyan. At sa oras na ito, pag sigaw mo ng let it flow, bigla kang bumagsak, bigla kang natumba.
Para ang tinagupan at pabagsak sa iyo, malakas na kapangyarihan ng Diyos. At nakikita kita, panay hagulgul mo, na hindi mo maintindihan ang mga nangyari na gaganap sa iyo. Sa oras na ito, kami tumatapang at tumatatag. At pagkatapos nito, ikaw ay ahalakak. At sinasabi ko sa iyo, iba ka na pagkatapos ng prayer mo. Tawagan mo ako, i-text mo ako, iparating mo sa akin na magandang ginawa sa iyo ng Diyos. Iparating mo sa akin na magandang ginawa ng Diyos sa pagkatotoong nangyari at naganap sa iyo yan. At tayong lahat na narito, magpasalamat tayo sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Kurarabakandarabasyanta. At kanina, hindi ako nagpatagal. Kaya lang, talagang hindi ko kaya ang presensya ng Diyos. I did cry a lot. I did cry so much. I cannot carry the anointing. I cannot carry the presence of God. Ako po ay naglupasahin sa loob ng office kanina. Gusto mo bang maranasan sa buhay mo iyon? Takbo rito sa harapan. Come on. Lord, I want the presence of God. I want the glory of God. I desire nothing but the presence of God.